Hindi ka basta pwede makalapit sa commander lalo pa at kaduda-duda ang sinasabi mo tungkol sa sarili mo. Paliwanag nito. Napakunot na lang ako ng noo at napahawak sa ulo habang nadidismaya sa mga nangyayari sakin. Alam ko naman na kapag sinabi ko na hindi ako nagmula sa mundong ito ay hindi sila maniniwala at yon na nga mismo ang nangyari. Ang masama nito itinuturing na nila akong kadudad-dad ang tao na lalong nagpahirap sa kalagayan ko. Ang mga sundalong kagaya nila ay sumusunod sa security protocol ng SCAPA kaya sa tingin ko hindi ko sila mapipilit sa gusto kong mangyari. Nalintikan na talaga, pag nagpatuloy ito baka mawalan na talaga ako ng chance na makausap pa si Sei. Pero sandali, pagpahihil ko. Gusto ko sana umapela at subukan na pakiusapan pa sila pero biglang sumigaw si Naebo at galit na pinatatahimak ako. Tumigil ka na, sigaw nito. Napakalakas ng loob mong lokohin kami at bolahin ang isang opisyal ng SCAPA. Dagdag nito. Galit na galit ito at talagang nakakasindak ang mga titig nito na para bang papatayin ako kapag nagsalita pa ako ulit. Sa buong buhay ko ngayon lang ako kinilabutan na nang maramdaman ko ang malamig na presensya niya habang nagagalit na nakatingin sakin kaya naman wala akong magawa kundi manahimik na lang. Tumalikod ito at nagbadya na umalis habang pinagsasabihan ako. Ayokong mag-aksaya ng oras sa tulad mo pero kapag nangulit ka pa sa paglapit sa aming commander. Titiyakin ko mamamatay ka. Seryosong sambit nito. Wala akong nagawa pa at hinayaan na lang na maglakad sila paalis dahil mahirap na baka totohanin niya na saktan ako o ang pinakamasama ay baka patayin niya ako dahil isa parent siyang sundalo. Napaka-overprotective nila kay Sei. Hindi ko naman sila masisisi dahil trabaho nila pero ang hindi naman tama na tawagin nila akong pulubi. Wala akong pera pero hindi ako masamang tao. Sigaw ko sa mga ito. Patuloy na naglakad ang mga ito palayo at hindi ko na sinubukan pang magpumilit dahil alam ko na wala ng pag-asa na tulungan pa nila ako gayong hindi na nila ako pinaniniwalaan. Kung sa bagay mahirap naman talagang maniwala sa kwento ko at walang akong makukumbansi kapag sinabi ko ito sa iba. End of Nathaniel's POV. Habang naglalakad palayo si Naebo ay hindi maaalis sa isip ni Ata Parag na makonsensya dahil hindi niya natulungan ang isang taong nangangailangan dahil kailangan nila sumunod sa alituntunin ng SCAPA. Nagkaroon din ito ng pagtataka at pagka-curious sa taong si Nathaniel dahil sa kakaiba nitong pag-uugali at kasuotan. May kakaiba sa taong iyon napansin mo ba Naebo? Kakaiba ang tono ng pagsasalita niya maging ang kasuotan ay iba sa pangkaraniwan pero pare-pareho lang naman ang mga kagaya niya, sambit ni Naebo. Pare-pareho lang silang desperadong mabuhay dito kaya kung ano-anong kwento at kalokohan ang ginagawa nila. Dagdag nito, hindi linggit sa kalaman ni Ata Parag ang tungkol sa mga kaugalian ng mga taong pakalat-kalat sa kalye at syudad gayunpaman iba ito sa iniisip niya sa taong si Nathaniel. Para sa kanya may kung anong espesyal sa taong ito na pinagkaiba niya sa mga kagaya nitong tao. Gayunpaman wala siyang oras para alamin pa ito dahil na rin sa responsibilidad niya bilang pinuno. Kaya naman kahit nag-aalala siya sa kapakanan ng binata ay kailangan niya itong baliwalain. Habang naman lumalayo ang mga ito paalis ay nanatili sa kinatatayuan niya si Nathaniel at nag-iisip ng susunod na gagawin. Alam niya na mas mapapadali ang lahat sa kanya kung matutulungan siya ng SCAPA pero tanggap niya na hindi na siya makakalapit pa kay Sei. Kahit siya ang gumawa sa mundong ito ay wala naman kumikilala sa kanya bilang creator nito at wala rin siyang espesyal na katangian na maaaring makapagpabago ng pananaw ng iba sa kagaya niyang normal na tao. Isang importanteng tao si Sei sa mundong ito at bilang isang sandata ng Diyos ay napakaraming banta sa buhay niya kaya naman mahigpit ang kanyang seguridad para sa kaligtasan niya. Bulong nito sa sarili. Sa mga oras na iyon ay hindi na malaman ni Nathaniel ang gagawin dahil maliban sa wala na siyang aasahang tulong ay nangangamba pa siya kung mahahanap niya ba si Coco sa araw na iyon. Sa gitna ng kanyang pagkalumok habang nakatayo sa gitna ng kalsada ay hindi niya inaasahan na mapapadaan ang isang babae sa kinatatayuan niya. Isang babae na may malaking parte sa kwentong isinulat niya at ang pinaka hindi niya inaasahan na makita. Ang may mahabang pulang buhok at nakapulang damit na ito ay ang Soul Eater na si Kanzui. Nakapaa ito habang naglalakad at makikita rin dito ang kaliskis ng ahas sa kanyang braso. Sumasabay din sa pagswag ang berdeng buntot ng ahas sa likod niya habang naglalakad ito. Dahil nga doon ay halos matulala na lang si Nathaniel sa nakikita dahil maliban kay Sei ay isa pa sa mga nilikha niyang tauhan ng kwento ang kasalukuyan niyang nakikita.
Teka, totoo ba ito? Tanong nito. Halos lagpasan lang siya ni Zui at walang nasabi o anumang aksyon dahil sa pagkabigla. Hindi rin siya napansin nito at magpatuloy sa pag-alis papuntang bayan. Ang antagonist sa kwentong isinulat ko, bulong niya sa sarili. Ang Phantom Serpent na si Kanzui. Dagdag nito. Alam ni Nathaniel na malaki ang gagampanan ng papel ni Zui sa kwento dahil sa kanya nakatuon ang storya kung paano niya isasakatuparan ang kanyang mga layunin at pinaglalaban na magdudulot ng malaking trahedya sa Endorio. Kung iisipin ko mabuti ang tungkol sa misyon ko tungkol sa pagpigil sa Great War na siyang magiging dahilan ng pagkamatay ng higit 100 milyong Endorian ay wala akong dapat gawin kundi pigilan si Zui. Malinaw sa isipan ni Nathaniel ang bagay na kinakailangan niya para mapigilan ang Great War at iyon ang mapigilan ang mismong nilalang na nagsimula nito. Nawala ang pagkabalisa ng isip ni Nathaniel tungkol sa pinuproblema niya kanina at nakatuon na lang ang isipan niya kay Zui na ngayon ay nakakalayo na. Kaya naman dali-dali siyang humakbang paalis upang sundan as Zui habang hindi pa ito nawawala sa paningin niya. Nagkaroon siya ng motibasyon na subukang gawin ang misyon na sinasabi ni Coco sa kanya. Wala akong naiisip na plano o dapat gawin sa antagonist ng kwentong ito pero pakiramdam ko kailangan ko siyang sundan. Bulong nito sa sarili.